Mr. President, wala na talagang pag-asa siguro, ano? You are tolerating graft and corruption to be committed under your administration, and therefore it is now full-blown at unabated. Dere-deretso na. Kahit sino na lang, pwede na. Wala nang kontrol. Yan ang lumalabas sa isang survey ngayon eh. Ang problema talaga ng administrasyon na to is graft and corruption. Sobra ang corruption na hindi na talaga maawat because you are tolerating it. Magpaliwanag naman kayo, Mr. President. O kahit man lang magsample kayo dyan. Bakit wala ba kayong kontrol sa mga tao sa gobyerno? Ano ba yung nangyayari? Sino ba talaga ang presidente? Parang hindi ikaw eh. You are not in control of this government. Sana yung ibang mga tao na nakakapag-isip na ngayon ng kung ano ang nangyayari, sana mag-ingay na rin kayo. Let us start questioning. Bakit hinahayaan ng Pangulo ang korupsyon? Bakit niya hinahayaan na maging full-blown at parang accessible for all ang korupsyon? Diba, klarong-klaro nung isang hearing lang doon sa Senado eh, sinabi ng PhilHealth na inutusan siya, diba, from a cabinet meeting na pinamunuan ng Pangulo to give the 89.9 billion pesos sa treasury ng Pilipinas. Can you imagine that? Diba? Oh. Tapos walang paliwanag kung anong gagawin doon sa pera. Mr. President, yung mga nandyan, mga kasama mo, lahat sila yumayaman. Yung mga mahihirap, lalong nagiging mahirap, pinapahirapan mo pa dahil hindi mo naman inaasikaso yung presyo ng mga bilihin. Lalong tumataas. Inflation is high. Alam nyo, Mr. President, figures. Hindi yan ang kailangan. Yung nararamdaman ng taong bayan sa baba. Ikaw kaya mamalingke, Mr. President, para malaman mo kung magkano talaga ang presyo ng bigas, ng mga bilihin, lalong-lalo na yung pagkain. Ikaw kaya mismo. What is happening to you, Mr. President? Are you being surrounded by people who are protecting you not to get the real information of what is happening in this country? Ganun na ba ang nangyayari? Mr. President, pull up! Pull up! 4 years pa yan. Baka pagdating ng 4 years, awanin,